Ang opportunity rin po na maimbitahan dito sa Lakeview Southern Baptist Church at nagagalak ako na dalhin dito ni Pastor. Kaya nga yung nakaraang bisita ko po dito, hindi muna ako sabi niya ako daw mag-speak pero parang ano pa yung ano ko noon, medyo stress pa ako nung time na yun. Kaya sinabi ko mangako ako na babalik ako. So tinupad ko naman yung pangako ko kay Pastor. So, ayan, napakadakila ng ginawa ng Panginoon ngayong umaga sa ating lahat. At napakaganda rin po ng mensahe. Kung may message man ako, ito rin yun po ang gusto kong i-share sa lahat ng mga Southern Baptist at sa lahat nating mga Kristiyano na ang pananampalataya, maraming dakilang halimbawa ng pananampalataya from throughout the Bible, from Old Testament, and from now. Hanggang sa Revelation. And yun nga, kagaya na nabasa natin kanina, gusto ko pong basahin ulit muli ang dito ang ginamit kong version, ang salita ng Diyos. Hebrew chapter 11, verse 1 hanggang 10. Kung may mga Biblia kayo, pwede nyo rin pong i-open. Kung anong version ang gusto nyo, yun po, okay lang po. Sabi niya dito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay magiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga, ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay pa siya, si Abel ay itinuring pa rin siyang sa atin sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Verse 6, dahil pagbibigay lugod sa Diyos ang taong dahil hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala na may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, kinalugdan si Noe at ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itururing silang matuwid ng Diyos. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Kahit na sa tolda lang siya tumira na para isang dayuhan. Tumira rin siya sa tolda sa anak niya si Isaac at apong si Jacob na tagapagmana rin niya sa pangako ng Diyos. Sapagkat talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na matibay na ang pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano. May the word of God bless His word. Kagaya mga kapatid, napakaganda, napakaraming halimbawa na nakikita natin dito. And kung titingnan natin doon sa unang verses, na ang pananampalataya, ang kahulugan pananampalataya, isang katiyakan na matatanggap natin ng isang bagay na hindi pa natin inaasahan, na hindi natin nakikita pa. Baga, assured na mayroong darating na bagay, na mas mabuting bagay sa iyo. At dito naman mga kapatid, kung tatalakayin natin ang context ng Hebrew,
sinulat to doon sa mga mamamayan na Hebrew na nanampalataya kay Kristo. In-explain dito ng author ng Hebrew na dahil sa pananampalataya, 'di ba, hanggang sa kaninuno nila si Adan hanggang doon kay Abraham, kay Moses. Mamaya babasahin ko rin po muli yung iba dito. However, mayroon akong nag-quote dito sa attention ko, yung topic na pagdating doon kay Cain at Abel. Tingnan po natin yung unang slide. Slide 12. Yan si Cain at si Abel. Also, may maraming questions din ako. Halimbawa, ako rin po ay lumaki din sa Sunday School. Kaya nga po, maganda po yung parating yung ipinapanalangin. Nabibless po ako doon. Na parati ang church ay dapat ipanalangin yung mga musmos na bata na to. Kasi magtatanim tayo ng seed, ng truth doon sa mga bata. Hanggang sa paglaki nila, mapapamuhay nila yung katotohanan na yon. At salamat sa Panginoon, maraming nananalangin sa akin, musmos pa ako. Actually, isa na nananalangin, yung lulo ko, na nauna na sa piling ng Diyos. Yung lolo ko ay gusto niyang ipanalangin ako. Gusto niya ako maging pastor daw eh. Bata pa ako. Pinapag-pray ako ng lulo ko pala noong unang panahon. Pero nung namatay na si lolo, sinabi sa akin ng lola ko na, John, alam mo ba na pinapanalangin ka ng lolo mo na maging pastor? Nalaman ko lang yung nag-graduate na ako sa seminary. Hindi ko alam yung panalangin na yun, nag-granted pala yun. So, isang calling din ng maging pastor at isang pribilehiyo na makabahagi sa gawain ng Panginoon, especially din dito. At gusto ko rin magpasalamat sa Lakeview Southern Baptist Church na tumutulong doon sa Palawan. Actually, hindi lang Lakeview. Mayroon din especially yung Paco Baptist Church. Actually, yung Paco, matagal na talagang nandoon yan sa Palawan eh. Kaya nga, nakapako na sila eh. Nakapako na sila sa Palawan. So, yun, salamat sa buhay nila, Pastor Ben and Ate Laura. And ganun din kila, Pastor, at looking forward sa partnership doon sa Palawan. Talagang marami tayong kailangan tulungan, especially yung mga unreached people group na nandoon. Kagaya itong halimbawa na to ng pananampalataya na maipakita natin kung anong Diyos na mayroon tayo, kung paano natin sila i-bless or paano ang ipakita natin sa kanila ang gagawin ng Diyos sa buhay nila. At kayo mga kapatid, back to the topic, mga kapatid, dito sa Genesis chapter 4, verse 7, Cain at si Abel, differentiate natin, si Cain ay isang farmer. And si Abel naman din, pareho silang farmer. Although, magkaiba yung trabaho nila. Si Cain ay nagtatanim ng mga crops. At si Abel naman ay nagpapastol. At later on, ang panganay si Cain. So, diba? Ibig sabihin, the Lord helped me. Brought a man. And later, she gave birth to his brother Abel. And Abel kept the flock. So nagtrabaho sila. And in the course of time, Cain brought some fruit of the soil as an offering to the Lord. And verse 4, Abel also brought an offering, a fat portion from his firstborn of his flock. The Lord looked with favor to Abel and his offering. But Cain and his offering, he did not look a favor. So Cain was very angry and very downcast. Halimbawa lang mga kapatid, ilagay mo yung sitwasyon mo doon kay Cain. Huwag tayong gawin nating balance at hindi tayo maging bias doon sa dalawa. Kasi pag binabasa natin, parang una talaga is eventually malalaman natin bakit mas pinaboran ng Diyos si Abel kaysa kay Cain. Diba? And dito naman mga kapatid, titingnan natin yung
bakit mas pinaboran ng Diyos si Cain, si Abel kaysa kay Cain? And tingnan natin doon sa verse 5 that yung heart ni Cain, nakatingin pa rin talaga, ang Diyos ay nakatingin pa rin doon sa puso nung nagbigay ng offering. Ano? And the firstborn, iba yung firstborn, yung pinaka-special na alaga ni Cain, yun yung inaalay niya doon sa Diyos. However, doon naman kay Abel, ay yun yung inaalay ni Abel na best offering for the Lord. But Cain was very angry kasi nga kung titingnan natin yung level ng crops or titingnan natin portion lang yung kay Cain. Diba yung nandito sa context na to. And titingnan natin, now Cain said to his brother, let's go out to the field. While we are still in the field, Cain attacked his brother and killed him. And ito yung mga kapatid, yung result ng bitterness and anger. Kasi dun sa context na yun, nagselos si Cain dahil mas pinaboran si Abel kaysa sa kanya. Then the Lord said to Cain, why are you very angry and downcast? According doon sa verse 6. And verse 7, if you do what is right, you will be accepted. But if you do what is right, sin also crunching to your door. It is the desires you have, but you must roll over it. Tandaan natin mga kapatid na ang kasalanan ay parating kumakatok sa sinful nature ng isang tao. Nature ng isang tao talaga ay makasalanan. Naging Kristiyano tayo, yes. Pero ang kasalanan ay parating yung desire. Magkako-contradict talaga yun eh. Yung flesh tsaka yung spirit. Yung spirit ay willing. Kapag ang spirit ay willing, and then yung flesh naman ay weak. Pinakamasarap matulog sa buong isang linggo, ang araw ng linggo. Ang Sunday morning, ang pinakamasarap matulog, di ba? Siyempre, ginagamit ng kaaway yung flesh natin. At ito ay mahina. Pero mga kapatid, makakaasa tayo dahil sa pananampalataya, yun yung magdidriven sa atin na magpatuloy. So, ito yung mga dakilang halimbawa ng pananampalataya, mga kapatid. So, si Cain said to his brother, dinala niya, alam niya naman yung story, and then pinatay niya si Abel. Then Cain attacked to his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, where is your brother? Saan yung kapatid mo? Doon sa verse 9. Then, sabi ni Cain, am I brother's keeper? Ako ba nagtagapag-alaga ng kapatid ko? Parang ganun pa. Reklamo, no? Pero lahat ay hayag sa Diyos. At kaya pinakita ng Diyos ay, ito rin makikita natin, ano, yung habag ng Diyos, makikita niya rin natin dito, yung mercy ng Diyos. However, kahit pinatay ni Cain si Abel, makikita natin yung mercy ng Diyos doon sa verse 10 hanggang doon sa verse 14. The Lord said, what have you done? Listen, your brothers cried out for me from the ground, yung blood ni Abel. And then, you are under curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will be no longer yield crops for you. You will be restless, wandering on the earth. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Today, I've been driven from me the land, and I will be hidden from your presence. I will restless wanderer on the earth, and whosoever find me will kill me. Natakot na siya dito. And the guilt na siya doon sa sumpa ng Diyos. Dahil nga pinatay niya si Abel. Pero mga kapatid, dito sa 15, napansin ko rin dito sa Genesis na to,
makikita natin kung gaano ka-merciful ang Panginoon. Even though pinatay niya si Abel. Basahin po natin, "But the Lord said to him, not so anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times." Ibig sabihin, naggawa siya ng, according sa Tagalog din, nagawa ng mark ang Panginoon ng tanda kay Cain para hindi siya mamatay. Kasi may plano pa ang Diyos eh. Then the Lord marked to Cain, so then no one will find him and would kill him. Diba? And then according din sa history, sa mga ibang theologians, ang descendant po ng mga Nephilim ay galing sa lahi ni Cain. And din yun yung mga nagmock kay Noah. Kung naalala niyo yung story, yung mga nagmock kay Noah, yan yung mga descendant ni Cain. And then, yung galing kay, kung makikita natin yung lineage, is galing din kay Seth. Bago yun, di ba, namatay na si Abel, si Cain naman ay umalis sa puder ng kanyang mga magulang, and then nagkaroon ulit ng anak na bago, si Adan tsaka si Eva, at yun si Seth. At yan din na yung lineage ng ating Messiah, ni Noah. And then, dito naman mga kapatid, may mga tanong tayo. Ano ba yung why did God accept Abel's offering then reject Cain's offering? Maraming mga reason at maraming mga dahilan na according sa mga scholar, ang topic na ito ay napakahaba mga kapatid. And the sacrifice dito ng ni Abel, the son of Abraham, in the course of time brought offering to the Lord without doubt. They were doing because God had revealed to them necessarily. Alam ng dalawa na mayroong Diyos, tama? Alam ng dalawa. But yung titingnan natin dito, si Abel ay mas naghain ng mas mabuting handog. And then doon po sa slide 24, tingnan po natin doon sa first issue dito is yung best portion. The best portion. Cain simply brought some offering ordinary crops. The scripture does not give an indicating. However, it is neither of this difference factor into God acceptance of Abel's and reject Cain's offering. Ang kikita natin dito mga kapatid, mas binigay ni Abel yung kanyang best kaysa kumpara kay Cain, Yun yung main isa sa mga reason bakit. At nakikita din natin dito mga kapatid. At yung pangalawa, na second issue naman, God looked on the heart. According din sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look on the things look, diba? But people look outward appearance. But the Lord looks at the heart." Nakatingin po ang Diyos pa rin sa puso. Una, the best offering yung binigay ni Abel. Pangalawa, nakatingin sa puso about matters of heart, Matters of heart. There are something not different between Cain and Abel. Nakatingin ang Diyos sa puso ni Abel. Dito there was something in Cain's motivation and heart attitude, and it's possible ito yung nangyari dito sa kanyang offering. Matters of heart, kailangan mga kapatid, yung sabi nga ng senior pastor namin, sabi niya, hindi gaano kakapugi na pastor or gaano kagagaling na kung gaano kagaling na mensahero, magmamatter pa rin talaga mga kapatid is yung puso. Diba? Kasi mga kapatid, bakit ganun yung puso? Kasi doon nanggagaling yung pagmamahal sa gawain. Diba? Whatever circumstances na naranasan natin sa ministry,
yung magda-driven pa rin sa atin yung pagmamahal. Mag-overflow yan eh. Magre-result yung ano niyan eh, yung mabuting puso ng mabuting pagmamahal sa gawain. Kapag mahal daw ang gawain, whatever it takes, whatever happens, circumstances na nangyayari, magpapatuloy ka dahil sa pagmamahal. Dahil mahal mo yung gawain. Tandaan nyo mga kapatid, di ba? Mga young people, kailangan mayroong pagmamahal sa gawain talaga. Importante 'yon. Importante pa rin yung puso, 'di ba? At kapag marumi ang puso, mahirap din. Kaya kailangan natin ng Diyos na nagbabago ng puso. At ang Diyos lang ang kayang magbago ng ating buhay. In matters of heart, the best, give your the best for the Lord. Una, ang puso. Ayan. And then sa 1 John chapter 13, ito rin yung isang issue na nangyari. 1 John chapter 3 verse 12. In-explain din dito ni John. Ito yung maganda sa Bible, Konektado halos yung mga passage ay konektado. Ganon din sinabi rin ni John, sinabi rin ng Hebrew, bakit? Then Cain's heart, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murder his brother. And that's why he murdered him, because his own actions were evil and his brothers were righteous. Tanong ko rin to dati sa teachers ko, bakit kaya naging righteous sa harapan ng Diyos si Abel? At si Cain naman, hindi naman, titingnan natin yung human, hindi tayo maging bias sa dalawa. Pero ang Diyos ay nakikita niya talaga is transparent behind that. Diba? Sa mga ginagawa ng tao. Kaya nga may disobedience yung heart ng tao. And then tingnan na natin doon sa next slide. Disobedience reversed their own ways of worship, and they did not come to God by faith. Cain's offering were while accepted his own eyes, and was not accepted the Lord. In the same way, Cain's has perverted God's prescription from the forms of worship, and his heart was corrupted. I'm sorry for the background, pasensya doon sa mga naglalaro ng Roblox. Okay, again, una, matters of portion, yung the best portion ang binigay ni Abel sa offering niya. And then, pangalawa, nakita ng Diyos yung puso ni Abel. And pangatlo, according din sa passage natin ngayong umaga, at dito tayo, introduction ko pa lang yun, pasensya na. From third, issues natin, a matter of faith. Matter of faith. Pananampalataya, mga kapatid. Bakit nangyari yun? Sabi niya doon sa verse 4, by faith, Abel's offering to God is better sacrifice than Cain did. And by faith, he was declared righteous. And since God himself accepted his offering, and by faith, he continues to speak even though he's dead. Kahit napatay na pala ang isang tao, nagsasalita pa rin dahil sa kanyang pananampalataya. And even pag titrace natin mamaya, lahat ng babalikan natin sa Old Testament tsaka hanggang sa New Testament, it is by faith. Nabuhay ang mga tao nung mga best character na yan, yung mga prophets, kings, judges, nabuhay sila is by faith. And then, makikidifferentiate natin mga kapatid. And then, verse 4, by faith Abel offered to God is better sacrifice. What is better sacrifice? Ano ba? Cain's offering did not please God because it is not made by faith. It is not made by faith. Cain's offering is not made by faith. Abel's offering did please God because he was made in faith.
So it is important, faith, yes, you decide. Tayong lahat, kailangan manampalataya sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Amen. At kanino natin ibibigay yung pananampalataya natin ngayon? Ngayon sa new covenant of the Lord for us, sa panahon natin ngayon, kay Jesus Christ. It's very important, mga kapatid. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that reward, He will reward those who earnestly seek Him. Dito sa slide 33, yan. Diba? At verse 6, diba, mga kapatid, makikita natin doon, earnestly seek Him. Mayroong reward yon, mga kapatid. Pero bago natin pag-usapan ng reward, pag-usapan muna natin ang pananampalataya. Anong pananampalatayang mayroon ka? Now faith is the assurance of things that we hope for, the conviction of things not seen. Hindi pa na natin nakikita, pero may pananampalataya na tayo. If you have praying na magkaroon ng bagong building, you should put faith. Bago tayo magbibigay, mga kapatid, mauuna muna yung pananampalataya. Kasi sa pananampalataya, pagdating sa pananampalataya, talagang masusubok ang ating buhay. According din kay James, chapter 1, verse 2, consider it pure joy, my brothers, when you encounter trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Allow perseverance to finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Ibig sabihin, ang pananampalataya pala, mga kapatid, according din sa kay James, sinusubok din to. Diba? Ganon din sinabi ni Paul, ni Pedro, na ang pananampalataya natin ay parang sinasalang sa apoy, katulad ng isang ginto. Kapag ang ginto ay, or ang silver and gold ay para maging pure, ay sinasalang mo na ito sa ginto para maalis yung mga impurities. Ganon ang pananampalataya, mga kapatid. Kapag sabi na nung mga mga miners, kapag pure, pag nalaman na daw nilang pure yan, pag tinanggal na yung mga impurities, makikita mo yung parang salamin. Ibig sabihin pure na yung gold. Makikita. Titingnan ng Diyos. Titingnan ng Diyos yung pananampalataya natin. Katulad ng isang ginto na nandoon na sumasalang na sa apoy, nahihirapan ka na. Masakit yun, isasalang ka sa apoy. Pag tinignan ng Diyos, ito, nakikita ko na yung anak ko. Sino yung nakikita doon sa image ng gold na yun? Si Kristo. Ang buhay natin should be put like Christ-like. In every actions na gagawin natin, it should be, pag pinapagalitan ako ng boss ko, anong gagawin ko? Ano kayang gagawin ni Jesus Christ pag siya nasa sitwasyon ko? Parang ganun, mga kapatid. Yung pananampalataya natin is put natin kay Jesus Christ. Hindi naman natin talagang maging katulad na yung intention na maging Diyos na katulad. Hindi ganun yung ibig sabihin. Yung Christ-like, yung paano namuhay si Jesus Christ. Katulad niya sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. For this the fruit of the Spirit is love, joy, patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, perseverance, and lastly, self-control. Ang isang Kristiyano, ang isang nananampalataya kay Kristo, mayroon ng automatically yung fruit of the Spirit nandyan yan. Pero however, hindi lang natin napapansin.
kasi nga, kusa lang tong lumalabas. Halimbawa, mayroong isang testimony sa amin na I think may conflict sila ng brothers niya. No, hindi ko na i-mention yung name niya. Ang ginawa ng brother niya, dinuduro siya. Hindi naman Christian yung brother. Pinapagalitan siya parati. Masasamang salita na. Pero sabi niya, Pastor, alam mo ang ginawa ko? Nandoon lang ako nakaupo. And I'm so patiently and yung self-control. Ganun pala yung fruit of the Spirit, mga kapatid. Mayroon kang self-control. Pagpipigil sa sarili. Talagang gusto mo nang magalit talaga. Pero, di ba, nagbubunga. Kapag ang isang Kristiyano nagbubunga ng banal na Espiritu, yung fruit na yun, nagbubunga. However, differentiate natin, iba-iba rin kasi tayo ng level of growth. Pero maaari yung tao na yun nakaranas din ng mga problema. At nasubok din nasunog din talaga yung buhay niya, yung pananampalataya. Nasalang din talaga sa apoy. Di ba? And tayo din mga kapatid, and matcha-challenge tayo yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. By faith, we have confidence that what we hope for, it is the assurance of things not unseen. At however, may mga kalaban pa rin tayo. Hindi pa rin talaga tayo perfect na mananampalataya. Totoo yun. That's the reality. Kaya nga kailangan natin parati ng nagmumulay-mulay ng salita ng Diyos araw-araw para magiging guide natin sa mga every decisions ng buhay natin. Tingnan po natin doon sa slides for 36. Ayan, faith versus fear. Ang faith is hindi niya yung kabaliktaran niya yung opposite is fear. Ang opposite po ng faith ay unbelief. Pag may unbelief ang isang tao, makikita sa kanya yung buhay niya, then why does the disciples turn away? Actually, hindi lang naman yung 12 disciples yung sumusunod dati kay Jesus Christ. Pero dahil marami, di ba? Diyan according sa John chapter 6, maraming umalis, maraming hindi sumunod sa Kanya. Dahil takot sila, nagkaroon sila ng doubt, nagkaroon sila ng anxious heart. Natakot sila. Kaya nga, nilagay ko lang dito, faith versus fear. According din sa Genesis chapter 15 verse 1, after this, the word came to Abraham in the vision, do not be afraid, for I am with you, I am your shield, your very great reward. No. Ang pananampalataya magre-result yun ng banal na takot sa Diyos. Nakikita natin dito katulad ni Abraham kung tayo ay nakakaranas na shaken yung faith natin mga kapatid, I tell you this, do not be fear because God is with you. Emmanuel, God is with us. Jesus Christ given for us to redeem. Faith is important. It is because great things is about to happen. It's about to happen. Faith is important. Believe. Amen? The cross of Jesus Christ is like a center of the story of the Bible. From Old Testament believers and from New Testament believers, Christ is the center of that. And according to Galatians chapter 4, verse 15, but the fullness of time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we may be received the adoption of the sons. And Romans chapter 1 verse 17, kung tayo'y may pananampalataya, the just shall live by faith. For it is the righteous of God is revealed from faith to faith. That is written. According din sa Habakkuk, din sinabi rin yan sa Habakkuk. Gi-quote lang yan ni Paul sa Habakkuk .
Di ba? Hindi niya gi-quote doon sa New Testament, gi-quote niya doon sa Old Testament scriptures. The just shall live by faith. Ibig sabihin, walang contradiction yan yung Old Testament at New Testament. However, nagkaiba lang pagdating sa work. Diba? Dati may ginagawa nila ng yung nakabase sa covenant of work. Pero dito sa Habakkuk, be uphold, makikita din natin mga kapatid dito, the just shall live by faith. The righteous shall live by faith according sa ibang translations. Well, Pastor, ano po yung righteous? Ito po yung kagandahan, ito yung grace na binigay ng Diyos sa atin. Ito din yung isang gospel note we hold on sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21, and it says, "Now then, we are the ambassadors of Christ, and through God were plead through us. We are implored you on Christ's behalf, be reconciled to God." Diba? "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become righteousness of Him." Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo sa cross, diba? Hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan, pero itinurong siyang makasalanan para sa'yo, para iligtas tayo. And that's why kailangan natin manampalataya kay Kristo. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin. And balik tayo doon sa topic natin ng pananampalataya, mga kapatid. Si Kristo ang sentro ng buhay natin. No? Si Kristo ang sentro ng buhay natin. Verse 4, sinabi niya, dahil sa pananampalataya, by faith, Abel did the best for the Lord. Sinabi niya, lahat ng mga character sa Bible dito, by faith, Enoch, Noah, Abraham, basahin ko nga sa dito sa version ng Bible ko. Hebrew chapter 11. Tingnan natin doon sa Tagalog. By faith. Dito mga kapatid, napakagandang mensahe nito para sa ating lahat. At kung tayo nahihirapan, tingnan natin kung paanong ginawa ng Diyos sa pananampalataya dito. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa isang lugar at umalis sa bayan na iyon. Diba? Dahil sa pananampalataya ni Abraham, ay nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Ganon din si Jacob, si Isaac, sapagkat talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na di matitibag, isang pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo nito. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng kakayahan si Sarah na magkaanak. Di ba? Kahit matanda na sila. Si Abraham, sa verse 14, hanggang sa iba pang mga sulat dito, dahil kay Abraham, kay Isaac, sinabi rin dito, kay Jacob, kay Jose, dahil sa pananampalataya, nakaalis sa pananampalataya ni Jose, ay sumampalataya din sila at naligtas ang sambahayan ni Jacob. Kung maalala natin yung story ni Joseph, matindi rin yung pinagdaanan ni Joseph, May pangalan mong Joseph dito. Diba? Mark Joseph, Dahil sa diba? Yung matindi yung pinagdaanan ni Joseph, diba? Hinulog pa siya doon sa balon, binenta siya sa pero tingnan natin yung story, napakaganda ng ginawa ng Panginoon pa rin. Ibig sabihin, yung purpose noon pala na pinunta siya doon sa Egypt is para iligtas yung sambahayan ni Jacob. Kasi may darating at madarating na taghirap, tagutom nung panahon na yon. Pero dahil pa rin sa based on their faith pa rin, mga kapatid. Ganon din sa pagdating na ni Moses. Dahil sa pananampalataya ni Moses, verse 23 hanggang 24, and then 25, nakatakas sa Ehipto ang mga Israelita. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moses ang Ehipto at hindi siya natakot
kahit na magalit ang hari sa kanya. Dito, 29, dahil sa pananampalataya nakatawid ang mga Israel sa sa dagat. Sa dagat na pula at parang dumaan sa tuyong lupa. Ngunit nang sinubukan tumawid ng mga Ehipto at tinabon sila ng mga Ehipsyo, nalunod sila. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho. Dahil sa pananampalataya ni Joshua. Tama ba ako? Dahil sa pananampalataya, tinulungan si Rehab, ang babaeng bayaran, special, at hindi siya pinatay kasama ang mga kababaihan niyang suwail sa Diyos. Kailangan ko pa bang mabigyan ng napakaraming halimbawa? Kakapusin ako sa panahon kung isa-isahin ko pa ang mga ginawa nila Gideon, Barak, Samson, David, Samuel, at iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian na mahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga pinangako ng Diyos sa kanila. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Diba? Pansinin natin, grabe yung ginawa ng Diyos. At it will base on our faith, mga kapatid. Greatest things will happen. What will happen? Salamat sa Diyos, mayroong redemption. According doon sa slide 14:45. The blood of Cain the blood of Abel cried for vengeance, but the blood of Christ is remission for our sin. When Jesus died upon the cross, He became substitute, atonement for our sin. The blood of Christ speaks a better word than the blood of Abel. Tayo mga kapatid, manampalataya tayo sa Diyos na buhay. Remission. Redemption. Kasi nga, niligtas na tayo eh. Yun yung magmomotivate sa atin. It's important, the greatest things will happen if you have faith, great faith. Nakatulad ng mga... Di naman natin kaya talagang gayahin yung story nila. Ang story natin dito ngayon, mga kapatid, is unique. Everyone is unique. Everyone is special sa harapan ng Diyos. Diba? Manampalataya ka sa Kanya dahil binayaran na upang palayain ka. Amen? Tandaan natin yon. Manampalataya sa Kanya dahil binayaran na upang palayain ka. Kailangan natin manampalataya sa Diyos. Even if yung pagbibigay natin, mga kapatid, we should put on faith. Diba? And yung faith is an action, active trusting on God, what will happen. Diba? Pananampalataya pa rin. Though binigyan pa rin tayo ng kalayaan ng Diyos magdesisyon. Binigyan pa rin tayo. Hindi tayo binigyan ng Diyos na masakal na ganun. Pero dahil nga may nag-redeem na sa atin, dahil nga binayaran na ng mahal na dugo. Tandaan natin, mga kapatid, na ang kaligtasan natin kay Kristo is ito yung dating kaisipan ko, ay libre na. Which is hindi siya literally na libre in the sense of sa ating side, libre, pero mayroong nagbayad. So ibig sabihin, hindi pa rin siya libre. May nagbayad lang. Libre sa side natin, pero may nagbayad lang. Amen ba? Binayaran ng mahal na dugo ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, siguro kung tatanungin niyo ako personally, ano yung pinaka-gusto kong bagay? Siguro ang pinaka-greatest thing na gusto kong mangyari is yung makitang mukhaan
sabihin sa akin ng Diyos, yung creator ko, makita ko siya, sabihin niya sa akin, well done, my good and faithful servant. Well done. It's true. Diba? Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin lahat sa Kanya. Even yung hininga natin eh. Para bang, kung i-compute daw natin yung oxygen na i-inhale natin sa lifespan natin, halimbawa ako 36 na, hindi lang halata. 36 na, diba? I-compute ko, nung kinumpute ko nga, sa isang araw, nakaka-consume pala ako ng 600 liters of oxygen. In-compute ko, mga siguro more than 5 million oxygen na yung nalanghap ko. Kung i-compute ko yun. Ibig sabihin, ganun ka grabing blessing pala yun. Oxygen pa lang, binigay sa akin buong buhay ko ng Diyos. Oxygen pa lang yun yung air na nilalanghap natin. How much yung water? Yung food? Ganun na lang. Ganun tayo ka-bless. Di ba? So, faith. Sumampalataya sa Kanya dahil binayaran na upang palayain tayo. Manalangin tayo sa Kanya, mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, thank you again for this message, wonderful message para sa amin lahat. That we have put our faith to you in trusting on you, Panginoon. At kami rin po, Panginoon, ay nag-ask over your guidance, Panginoon, sa buhay namin. At dalangin ko, Panginoon, kung mayroon man nahihirapan ngayon, kung mayroon man nagsastruggle ngayon sa kanilang pananampalataya, Panginoon, turuan mo po kami. Turuan niyo po sila na gumawa. Turuan niyo po silang kumilos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings na tanggap namin. Though may mga pagkukulang kami sa araw-araw, may pagkukulang kami sa nakakagawa kami ng kasalanan, Panginoon. Pero salamat sa iyong gracious given to us, Panginoon. Sa blessing na natanggap namin. Especially sa blessings of salvation na mayroon kami ngayon. Hindi man kami karapat-dapat sa iyo, pero dahil sa dugo ni Kristo, Panginoon, binigay mo sa amin upang kaming matanggap. At kami ngayon, pag-uwi namin sa aming pag-worship, Panginoon, ikaw po ang mag-glorify sa lahat ng gagawin namin. It is for you, O Lord. It is by faith with you. Maraming salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless everyone. Thank you.